Sa baryo ng ating bida, makikita dito ang mga taong nanggugulo sa kanila. Habang tumatakas naman ang mga bata, sinubukan ni Black Hand na malaman kung ano ang tumama sa kanya. Iniisip niya na dahil ba ito sa pagkawala ng kanyang bantay sa loob ng ilang segundo. Hindi siya binigyan ng pagkakataon ni Soma na mag-isip at naghahanda na ulit ng isa pang malakas na sipa. Black Hand ay napasabi na lang na muntik na daw doon. Ngunit si Black Hand ay nagawang ipagtanggol ang kanyang sarili, bagaman halos hindi na siya nakakatayo dahil sa lakas ng pagtama. Nabali ang mga buto sa kanyang braso, sinabihan siya ni Soma na hindi naman daw ito masamang kalaban, sabay 3 beses pa siyang tinamaan ng suntok ni Soma. Bawat isa ay nagdudulot ng paglitik sa ibang bahagi ng kanyang buto. Sa kanyang paghihirap, iniisip ni Black Hand na para siyang binubugbog ng bakal na pamalo. Ang pinakamasama ay hindi na siya makapalag. Sabay suntok ni Soma sa kanyang sikmura, kaya napasukan na lang siya ng dugo. Nang nakatayo siya, iniisip niya na nasira na raw ni Soma ang kanyang babang abdomen, kaya ang kanyang buong katawan ay nangingilig na, kung makakatanggap pa raw siya ng isa pang tama, mamamatay na raw siya. Tumalon siya paatras upang magkaroon ng distansya kay Soma habang iniisip niya na hindi man lang siya makapagbigay ng isang atake sa ating bida, hindi naman daw ito gumagamit ng martial arts dahil ang ginagawa lang o nito ay gumagamit ng normal na atake lang. Sabay muli niyang tinanong kung sino ito, sinabi ni Soma dito na malakas raw ito, ganun daw raw ba lahat ng tao sa Marian. Ngunit humanda na ulit ang ating bida at sinabi na magsisimula na siyang seryosong lumaban. Akala ni Black Hand na nagbibiro ito, at tinanong kung hindi ba siya seryosong nakikipaglaban kanina. Sumagot si Soma ng hindi, habang patuloy na sinuntok ang mukha ni Black Hand. Ang lakas ng pagtama ay nagpapaalala sa kanya ng isang teknik na kanyang nilikha noong bata pa siya, habang ipinapakita ito sa kanyang kapatid. Tinawag niya itong Male-Ong Spell. Noong lumaki na sila, ipibakita niya ulit ito sa kanyang kapatid kaya gumawa siya ng isang malaking bula, at pinasabog ito, na nagdudulot ng milyon-milyong pag-atake sa lahat ng direksyon. Halos matamaan ang kanyang kapatid ng mga pag-atake na ito, ngunit nagawang ipagtanggol nito ang kanyang sarili. Nang matapos ang pag-atake, puno ng mga butas ang paligid, ang mga puno at bundok ay puro butas na. Hindi nakaimik ang kanyang kapatid habang si Black Hand naman ay napasabi na lang natatawagin daw niyang 1,000 strikes ang ataking yun, at naisip niya na kung magagamit niya lang ang teknik na yun kahit isang beses, marahil ay mananalo siya. Bilang huling pagsisikap, sumugod siya kay Soma ng mabilis, at ginamit ang kanyang kakayahan na 1,000 strikes upang maglabas ng maraming pag-atake mula sa kanyang katawan, na sumisira sa paligid. Ngunit nang mawala ang usok, ganap na hindi nasaktan si Soma, at tinanong pa nga kung handa na siya para sa higit pa. Nang makita ni Black Hand ang ating bida, nakita niya ang isang asul na dragon na nagmumula dito, ito ay tinatawag na, The Sky Dragon. Ang takot ay napakalaki na naalala niya ang isang taong kasing kakilakilabot niya. Minsan sinabi sa kanya ng misteryosong lalaki na kahit na maganda ang kanyang teknik, hindi ito gagana sa isang taong tunay na makapangyarihan. At kung makaharap siya ng ganoong tao, dapat siyang tumakas ng mabilis hanggat maaari, dahil nakarating na sila sa isang transcendental na estado, at ang kanyang teknik ay magiging isang laro ng bata lamang. Tumalon siya paatras ng ilang beses, lumalayo sa ating bida, at nagalit, nagtataka kung paano mayroong isang tulad ni Soma sa isang lungsod na tulad nito. Walang pakialam si Soma, at gusto lang niyang tapusin kung saan siya nagsimula. Naghahanda siyang maglunsad ng isa pang pag-atake, at alam ni Black Hand na kung tatamaan siya nito, mamamatay siya. Sa isang desperadong hakbang, tinawag niya ang kanyang kapatid para humingi ng tulong. Ginamit niya ang kanyang kakayahan sa lupa na tinatawag na Thundering Explosion upang masira ang kinatatayuan ni Soma, nagdulot ito ng isang malaking pagsabog ng lupa sa paligid ng kanyang mga paa. Ang pagsabog ay napakalakas hanggang sa makita ito ng kanyang kapatid, si White Hand ay nagulat ng kunti pero naisip niya rin na nanalo na ang kanyang kapatid sa laban. Patuloy niyang hinabol ang mga ninja, hindi namamalayan ang tunay na kalagayan ng kanyang kapatid. Sinubukan ng mga ninja na maghiwalay sa pagtakas, naghiwalay na sila ng iba't ibang direction upang makatakas kaso mas mabilis si White Hand. Naabutan niya ang matabang lalaki, kaya ang matabang lalaki ay nagulat na lang dito, dahil nasa likuran na niya agad si White Hand sabay sinabi dito ni White Hand na hindi dapat raw ito nahuhuli, sabay pinatay niya ito sa isang paghiwalang,
hinati niya ito sa dalawa at pinag-freeze ang dalawang bahagi. Sa lugar naman nila Soma, makikita ang malawak na alikabok na bumabalot sa paligid at utay-utay na rin ito nawawala. Sa pagkawala ng usok, makikita ang isang tao dito. Ito pala ay si Black Hand. Sinabi niya na ibinuhos niya raw niya ang lahat ng kanyang lakas sa atake na yun kaya dapat daw madorage na si Soma sa madaming piraso. Habang hirap na hirap siya sa kanyang kalagayan, bigla niyang nakita si Soma na papalapit na sa kanya. Bumilo si Soma upang suntukin ang kanyang mukha nang napakalakas na nagkaroon ng pagkawasak sa lupa. Walang paraan para maiwasan yon, agad siyang nawala ng malay sa kanyang pagkatalo. Tiningnan ni Soma ang walang malay na katawan ni Black Hand habang ang kanyang kapatid na si White Hand ay patuloy na hinahabol ang mga ninja. Napakabilis niya, nawawala at bigla muling lumilitaw sa tabi ng ninja, nagsasagawa ng isa pang pagpatay. Para mahanap ang huling ninja, umakyat siya sa isang gusali, nakabalanseng sa dulo ng kanyang mga daliri sa paa. Sinuri niya ang lungsod para sa isang ninja na nawawala hanggang sa may kamay na humawak sa kanyang mukha. Si Soma ay lumulutang sa kanyang tabi, at dinala pa niya ang kapatid ni White Hand na walang malay. Isinubsob niya si White Hand sa gusali, hinati ang gusali sa dalawa, ngunit hindi ka panipaniwala dahil nakaligtas pa ito sa ginawa ni Soma. Habang nakakabawi siya ng lakas, iniisip niya na nabigla raw siya sa ginawa ng ating bida. Pero bigla na lang siya nagulat nang nakita niya ang kanyang kapatid na nakahiga sa lupa at naguluhan na natalo si Black Hand, lalo na sa isang taong katulad niya. Naasar na siya at nagtanong kung talagang ganoon kadali para sa kanila ang pumatay ng mga tao. Iniisip ni White Hand na maaaring nananaginip lang siya, ngunit panaginip man o hindi, magkakaroon siya ng bangungot sa lalong madaling panahon. Sinubukan niyang salakayin ang bida, ngunit nakatanggap ng suntok sa dibdib na nagbasag sa pader sa likod niya bago pa man siya makalapit. Ang sikat na delay punch ay dumating. Sinabi ni Soma sa kanila na huwag nang magtangkang pumasok sa kanyang lungsod. Mabait pa naman ang ating bida dahil hindi ito pumapatay, ngunit ginulpi niya ito ng sobra kaya ang buong katawan nito ay sobrang masakit na. Tumulo ang dugo sa kanyang bibig habang bumabalik sa kanya ang alaala ng kanilang pag-uusap. Hindi laging interesado si White Hand sa martial arts. Para kay White Hand ang martial arts ay tila nangangailangan nito ng sobrang pagsisikap at kulang sa kagandahan. Gayunpaman, may isang bagay na nakakuha ng kanyang atensyon, ang isang magandang babae. Ngunit hindi niya kailanman ito napanalunan. At tulad ng isang tunay na alipin ng mga babae, nagsimulang mag-aral ng martial arts si White Hand. Nagawa niyang i-freeze ang apoy mula sa simula pa lang. Si White Hand ay isang henyo sa gitna ng mga henyo, at nakarating sa isang bagong antas sa loob lamang ng isang gabi. Pinagyelo niya ang lahat ng babaeng nakita niyang kaakit-akit at ginawang tropeyo. Hindi ito martial arts, sining ito. Nang sumipa ang bida, tumalon siya sa ere at umiwas sa atake gamit ang kanyang mga binti. Anumang hindi ni White Hand itinuturing na sining ay winawasak nito. Ngunit sa kasamaang palad, ang tanging sining na makukuha niya ay 3 sirang tadyang. Sinalakay niya ang bida, ngunit anino lamang ang nataman niya. Ang tunay na bida ay nasa itaas na. Si White Hand ay nagsamantala para umatake habang nasa ere siya, iniisip na hindi siya makakaiwas sa lahat ng nasa paligid niya. Nagsimulang magyelo at nagpaulan ng mga patalim na yelo para umatake, ngunit patuloy na sumulong si Soma. Naghahanda siyang sumuntok, ngunit bago pa man niya mailabas, sumabog ang atake ni White Hand at naging ulan ng mga karayom na yelo. Akala ni White Hand na nataman niya si Soma. Ngunit ilang segundo lang, nasa harapan na niya si Soma at handang magbigay ng parusa. Napakalakas ng suntok na tumagos ito sa gusali mula sa isang gilid hanggang sa kabila. Kalmado namang lumapit ang bida sa kanya, nakikita na natalo na niya ang dalawang magkapatid. Nakita ng huling ninja na hindi pa namamatay na natalo ng ating bida ang dalawang magkapatid. Sinabi nito na hindi raw siya makapaniwala na natalo lang daw ni Soma ang magkapatid sa isang atake lang. Sinabi pa niya na may ganoong halimaw daw pala sa lugar na ito, magandang balita daw ito sa Mariong at sa Murim League. Sabay tumakbo na ito habang iniisip na magkakaroon daw ng digmaan kaya kailangan niya daw ito ibalita sa kanyang mga superior. Samantala, dinala ng lalaking may scoliosis ang dalawang magkapatid pabalik. Sa pagdating nito, tinanong ito ni Soma kung ito raw ba ay tao mula sa Mariong pero sinagot lang ito ng lalaki na isa lang daw siyang coachman.
Bago ito umalis, tinanong muna nito ang pangalan ng bida kaya mabilis naman ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Soma. Sinasabi ng lalaki na ngayon na ganun na daw ang kalagayan ng White and Black Hand, hindi na mag-aantay ang mga tao sa kastilyo at mas mabuting iwasan sila. May 10,000 sundalo sa 13 kastilyo sa ilalim ng kanyang pamumuno, may populasyon na 10 milyon sa mga lungsod. Ang kastilyo ni Marian ang nag-uutos sa lahat. Isang tauhan ang nagmamadali pumunta sa kastilyo at tinawag si Guangma. Pumasok siya sa kanyang silid. Nakita niya ang isang higanteng lalaki na nakahiga sa kama, may babaeng nasa tabi niya. Patay na ang babae, naging kalansay na. Tumayo si Guangma at sinabing nagkamali na naman siya, iniisip kung gaano karaming babae na ang napatay ng lalaking ito. Ang presensya lang niya ay nagdudulot ng pagdura ng dugo sa kanyang tauhan, hinihiling na isuot niya ang kanyang baluti. Ang lalaking ito ay isang halimaw na kayang durugin ang mga tao sa kanyang presensya lamang, nagdudulot ng pagsusuka ng dugo at pagkawala ng malay sa sinumang makatingin sa kanya. Ang kanyang bakal na sandata ay hindi lamang para sa kanyang proteksyon, kundi para rin sa iba, bagaman hindi ito gaanong nagamit dahil namatay ang kanyang tauhan bago pa man niya ito maisuot. Sa malaking bulwagan, nagtipon ang lahat, nakatingin sa dalawang magkapatid na nakahandusay sa lupa. Sila ang mga pinuno na nagpapagalaw sa Mariong Castle, si Il Chunji, the Spirit Demon, Sama the Demon, at si Sikong. Ginamit ng isa sa mga tao ang isang itim na lubid para iangat ang magkapatid sa ere, sinasabi na huminto na ang kanilang paghinga at nasira na ang kanilang dantian. Nakakaawa raw dahil hindi na sila makakapag-aral ng martial arts dahil nasira na ang kanilang core. Kaya hindi na mahalaga kung nasira ang kanilang core, hindi na sila makakapag-aral ng martial arts dahil patay na sila. Binanggit niya na walang bakas ng ibang martial arts sa kanilang mga katawan, at ang pumatay sa kanila ay gumamit lamang ng simpleng galaw. Ang tila leader nila ay nagtanong sa pangalan ng taong nag-iwan sa mga kapatid sa ganoong kalagayan, at itinuro ni Hunchback X9 si Soma. Kaya napasabi na lang ang leader na unang beses niya raw nakinig yung pangalan na yon. Tinanong niya kung natagpuan na ba si Baekcho. Tumakas siya sa kuta 1 buwan na ang nakalilipas at tila naninirahan ngayon sa Huakgal. Ang sombrero na suot nito ay lumipad kaya makikita ang magandang mukha nito sa liwanag ng araw. Sinabi nila na kailangan siyang dalhin pabalik, at habang dumarating ang lalaking bakal sa pulong. Sinabi ng leader na dumating lang daw ito ng tama sa oras. Sinabi ng leader dito na kailangan daw nito pumunta sa Huakgal. Nagtanong si Guangma kung sigurado sila dahil maaaring mawala ang buong lungsod. Hindi niya alam kung sino ang nagpoprotekta dito. Ang lalaking ito ang ika-6 na kinatawan ng fortress at kilala bilang The Demon. Pero huwag kang mag-alala, kapag nakita niya si Soma, gagaling siya. Ang lunas para sa isang baliw ay ang isang taong mas masama kaysa sa kanya. Bumalik sa lungsod, nagkukwentuhan ang mga tao tungkol kay Soma habang tinatayo ang mga butas na iniwan niya sa lupa. Tinitingnan nila ang gusaling hinati niya sa 2 at sinasabi na magkakahalaga ng 500 yan ang pagkukumpuni. Nagtanong ang kinatawan ng konseho kung ang handyman ang gumawa nito, malamang na sinusubukan niyang iparatang sa kanya ang lahat ng pinsala. Ang mahirap na si Soma na walang pera sa bulsa ay naging bayani sa loob ng 1 araw at ngayon ay naging isang pulubi na nagugutom. Lahat ng ito ay dahil sa gwapo at parasito niyang kasama na nakakaakit ng lahat ng kliyente at tinatakpan ang kanyang presensya. Ngunit ngayon ang araw na makikipag-ayos siya sa dito. Gayunpaman, bago pa man niya ito maisip, nakaluhod na siya para sa isang mais. Sa sobrang gutom, nagsimulang kumain siya doon mismo. Nakita ng protagonista na kahit ang boss, isang taong sobrang galit, ay hiniling sa kanya na atali ang kanyang sapatos. Naiintindihan niya na ang problema ay ang kanyang mukha dahil lumitaw ang isang grupo ng mga konsehal ng komunidad. Saglit siyang nagsaya, iniisip na dadakpin nila ang kanyang kakumpetensya, ngunit ang pinuno ng konseho ng komunidad ay kinausap siya ng normal dahil anak siya ng isang taong mahalaga. Tiningnan ng lalaki ang protagonista na agad na nakaramdam na magiging problema ang pagsasabi ng katotohanan. Bago pa man siya makapagtanong, sinabi ni Soma na hindi siya ang gumawa. Ipinakita ng lalaki ang isang kontrata ng paghahabol sa pinsala, at ang pagkukumpuni ng lahat ng sinira niya ay magkakahalaga ng 1,000 yuan. Nakita ang nakakatakot na bilang na ito,
Nagkunwari siyang hindi nakakita ng anuman habang nagtatago ang lalaki ng isang Dusfurdos sa likod niya. Niloko niya ito para tumingin sa ibang direksyon at hinampes sa ulo ng Dusfurdos. Ang lakas ng impact na nagdulot ng pagdurugo ng ilong nito, pero hindi sila naniwala at hinampes ulit. Matapos halos mapatay ang isang pulubi na si Soma, sumuko na sila sa ideya na siya ay isang Merem Master at umalis. Ang ating bida, na naghihinala, ay nagtanong sa taong nag-alok sa kanya ng panyo kung umalis na sila. Nang tumingin siya ng mas malapitan, nakita niya ang isang magandang babae na nagtatanong kung talagang naayos niya ang lahat para sa isang yuan. Naghihinala siya na siya ang kausap nito at hindi ang kanyang kakumpetensya. Inanyayahan siya ng babae sa kanyang bahay, at nagsimula ng mangarap ang ating bida ng 2 bata at isang aso kasama niya. Habang papunta sila sa bahay ng babae, binanggit niya na dahil sa patuloy na mga away, medyo natatakot siyang umuwi dahil medyo malayo ito. Sa totoo lang, sinusubukan ng babae na alamin kung talagang natalo ni Soma ang magkapatid dahil hindi niya maramdaman ang enerhiya nito. Sa tingin niya, kailangan daw niyang suriin kung si Soma raw ba talaga ay isang master o hindi. Sa tingin naman ng ating bida, nagkakagusto na ito sa kanya. Isa pang malilimutin na lalaki na nahulog sa mga panlilinlang ng isang babae. Nang gabing yon, sa wakas ay nakarating sila sa bahay ng babae, na mas mukhang eksena mula sa isang horror movie. Tanong niya kung gusto niyang pumasok para sa isang tasa ng kape at tinanggap niya. Sa puntong ito, maaaring isipin ng iba na ang lalaki ay hanggal. Lahat ng senyales ay nagpapahiwatig ng panganib, ngunit para sa isang babae, sulit ang lahat. Ang bidang lalaki na si Soma, na wala sa kanyang mga pantasya, binuksan ang pinto upang pumasok, ngunit biglang tumigil at sinabing kakakilala lang nila sa isa't isa at masyadong mabilis ang mga pangyayari. Sinabi niya sa kanya na uminom muna ng tsaa at pagkatapos ay umalis. Ngunit muli siyang tumigil bago pumasok at sinabing hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa mga magulang nito. Binigyan lang siya ng babae ng sipa at itinulak siya papasok. Si Soma ay nagulat sa ginawa sa kanya ng babae, dahil sa ginawa ng babae na pagsipa sa ating bida sa loob. Ito ay naging dahilan para maramdaman ng isang nakabaluti na lalaki na nakatira doon ang kanyang presensya. Isinara ng babae ang pinto, iniisip ng babae na kapag nakaligtas si Soma sa nakakatakot na bahay na ito. Hindi niya tinapos ang gusto niya sabihin dahil sinara na niya ang pinto at nilock niya si Soma sa loob ng nakakatakot na bahay na ito. Nang natauhan si Soma, napasabi siya ng biglaan naman daw ang nangyari, pero biglaan siyang may naramdaman na kakaiba at nakakatakot na presensya sa kanyang paligid. Sa kanyang pagtingin dito, nakita niya si Momo na nakabiti ng patiwarik sa kanyang harapan.